Maligayang pagdating sa ating Elixir HRIS 128 Employee Self-Service Orientation. Mga minamahal naming miyembro, para sa session na ito, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang inyong Employee Self-Service account. Tuturuan ko din kayo kung paano mag-file ng mga kinakailangan na application na maaari ninyong magamit kapag kayo ay nagsimula na. Kami po ay humihingi ng kooperasyon upang makinig sa ating pagsasanay. Para sa inyong katanungan regarding sa i-discuss na bagong system, magkakaroon po tayo ng oras para sa question and answer upang masagot po namin ang inyong mga katanungan. So narito po ang mga tatalakayin natin sa araw na ito. Una, quick overview or introduction kung ano ang HRIS. Ikalawa, magkakaroon tayo ng familiarization sa kung ano ang meron sa inyong HRIS 128 ESS account. At ikatlo, ipapakita ko sa inyo kung paano ang daloy o proseso ng ating automated timekeeping system. So sit back and relax at makinig sa aking itatalakay. So welcome po sa ating 128 HR system presentation. So what is HRIS? Human Resource Information System helps companies manage and automate core HR processes. These HR software systems supports benefits administration, time and attendance, payroll and other workflows, as well as the storage of employee data such as personal, demographic, and compensation information. Ang HRIS po ay connected sa ating recruitment system, also sa ating employee online application, na konektado sa ating timekeeping system, na kailangan din for our biometric logs, na kailangan sa pagproseso ng ating payroll system. Narito po ang nakapaloob sa ating online application. Una, ang ating leave application. Ikalawa po, overtime application. DTR update application. Rest day application. And last is yung shift application. Lahat ng iyan ay may kinalaman sa ating 128 timekeeping system. Narito naman po ang daloy ng pagproseso ng inyong timekeeping. Una, transaction transmitted from online system, including the import time in and time out for the biometric devices. So lahat po ng mga time in and time out, if may adjustment, katulad ng mga employees na wala pong log in and log out, mali ang pagpa-file ng application, and also may mali po sa time in and time out report. Lahat ng yan po, once na ma-file ng maayos, is pupunta na po ito sa ating attendance computation. So enter transaction adjustment if any. So para maayos po ang ating attendance report, if maayos na po yung pagpa-file, automatic, pwede na po itong ma-export sa ating payroll for processing. And now, let's move on. Let's proceed para sa 128 Employee Self-Service System Familiarization. So ano nga po pala or ano nga ba ang Elixir Online Account? So sabi po dito, ang Elixir Online Account ay official na nilabas at ginagamit ng EMPC itong buwan ng October taong 2021. Ito ang online system na gagamitin ng bawat empleyado para ma-access at makapag-apply ng mga serbisyo o personal na data na kasalukuyang ginagawa manually. Para sa kaginhawaan at convenient ng bawat empleyado, kaya ito ay mahigpit na ipinatutupad sa operasyon ng kooperatiba. So paano po ba ito gamitin? Gamit lamang ang inyong mobile phone, laptop, or personal computer, maaari mo na pong ma-access ang inyong personal online account.
Siguraduhin lamang na meron kayong data or internet connection bago po kayo mag-login sa ating online account. So ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano po mag-login. Para sa login process, paalala lamang po, again, gamit ang inyong mobile phone, laptop, or personal computer, at siguraduhin niyo po na meron kayong data or internet connection para po ma-access ninyo ng maayos ang inyong online account. So how to log in po? Ito po yung step 1. Una, para makapasok sa ating online account at para ma-access ang inyong personal account, gamitin lamang ang URL or site na ito. So kapag nabuksan mo na ang URL site, maaari mo nang ilagay ang inyong username at password. Mga dapat tandaan, ang default username ay ang inyong employee ID or number or membership number. Ang username ay binubuo ng 7 numero. So sa parting ito ay makikita ang inyong employee ID number. Ito ay binubuo ng 7 unique numbers na magiging username mo. At para naman po sa password, ang default o panimulang password mo ay inyong birthday. Kailangan lamang sundin ang format na ito, month, day, and year. Halimbawa, kung ikaw ay pinanganak noong October 1, 1995, ang default password mo ay 10011995. Next step, i-type lamang po ang inyong username at default password. Pagkatapos mong ma-type, may lalabas na panibagong notification na kailangan mong palitan ang inyong password na ikaw lamang ang nakakaalam. I-type lamang ang inyong bagong password. Dapat ito po ay hindi bababa sa 6 na character at ito po ay dapat na alphanumeric. Okay, so ulitin lamang po at i-type sa confirm password ang inyong nilagay po na password. Okay, so pagkatapos na po, pindutin lamang po ang continue button. Step number 3, i-type ulit ang username at ang bagong password at siguraduhin naka-Elixir Multipurpose Cooperative at pagkatapos pindutin ang login na button. So pag nakita mo ang screen na ganito, ito ay katunayan na matagumpay mo nang napasok or na-access ang inyong Elixir online account. Ang application ay binubuo ng mga transaksyon na kinakailangan ipa-approve sa mga approver. So narito lamang po ang mga application na pwede po nating gamitin as a member. Una po, ang DTR update. Ikalawa, ang overtime application. At ang ikatlo, rest day application. Ngayon naman po ay tuturuan ko kayo kung paano mag-file po ng DTR update. So paano po mag-apply ng DTR update gamit ang application na ito? So meron po tayong step-by-step procedure na kailangan pong sundin. Una, pindutin lamang po ang application button. Ikalawa, pindutin ang drop-down. Yan po yung all. At pindutin ang DTR update. At ang ikatlong step, i-click lamang or pindutin ang new button. Pagkapindot ng new button, lalabas ang panibagong window kung saan kinakailangan mong sagutan ang mga tanong para sa inyong application. So ito po yung lalabas sa panibagong window kung saan ito ay may pamagat na new DTR update application. Ito po ang mga uri ng DTR update. Una, OB borrowed.
Pangalawa, OB trainer, official business, time in adjustment, timeout adjustment, and work on-site. So ngayon, tatalakayin naman natin ano-ano po ba ang ibig sabihin ng mga uri ng DTR update na ito at para po saan. Narito po ang mga klase ng DTR. Ang una nating tatalakayin ay si OB borrowed. Ang sabi po dito, ang OB borrowed, kung ikaw po ay nahiram upang dumuty or mag-duty sa ibang departamento or store or planta na hindi gumamit ng biometric device. Ang ikalawa naman po ay yung OB trainer. Ang OB trainer ay applicable lamang sa mga KFC crew trainer na di gumagamit ng biometric device. Pangatlo, ito ay ang official business. Kung ikaw ay nakapag-duty sa labas ng inyong project assignment dahilan ng di paggamit ng biometric device. Pang-apat, ito po ang time-in adjustment. Kung ikaw ay may mislogs or nakaligtaan mo mag-time in sa biometric device. Timeout adjustment naman kung ikaw ay may mislog or nakaligtaan mo mag-timeout sa biometric device. And last, yung ating work on-site. Kung ang inyong work assignment ay walang biometric device na naka-install, kailangan mo mag-file ng work on-site, or kung ang inyong planta, store, or yung store ninyo ay wala pong biometric or sira yung inyong biometric. So kapag meron po tayong instances na sira ang ating device, maaari lamang po na sumangguni sa ating HR account coordinator na naka-assign po sa atin para ma-report po ito agad sa ating IT. So narito po ang mga impormasyon na kailangan mabigyan ng sagot bago po mag-submit ng application na ito. Una, pumili ka lamang ng uri ng DTR update na gusto mo pong i-file. Pangalawa, i-click lamang po ang Apply as one day. Pangatlo, punan ang from or petsa na gusto pong i-update. 2 or petsa na hangganan na gustong i-update. Time in and time out. Reason kung bakit po kayo nag-file neto. Remarks ay optional or pwede rin pong lagyan or pwede rin pong hindi. Pagkatapos sagutan, i-click lamang po ang submit button. So once na maklik po natin ang submit button, automatic, papasok na po ito sa ating pending, which is kailangan po ng approval ng ating mga manager. So pagkatapos po i-click yung submit button, meron po tayong makikita na lalabas na save notification. Katulad po niya na makikita niyo po sa screen, yung kulay green. Ibig sabihin po niyan, dumirekta na po itong inyong final na application sa inyong mga assign approver. So para ma-check nyo kung tama ang mga information na final ninyo at para malaman nyo din po kung sino yung mga assign approver, i-click nyo lamang po yung transaction number na ito. So pagkatapos pong i-click yung transaction number, kung ikaw ay may kailangan palitan or i-update sa final mo, pwede mo po ito direktang palitan at i-click lang po ang update para ma-save ang pinalit mo na detalye. May lalabas ulit na save sa screen, ibig sabihin, ito po ay napalitan na ang detalye sa inyong application at ready na po for approval. So para naman po ma-check kung sino po yung inyong mga assign approver para sa inyong i-click lamang po ang assign approver. Ayan po. So para ma-check po natin kung approved na or pending ang application na final ninyo, makikita po ito sa status. Makikita naman po sa rank. Dito po natin makikita kung pang-ilan ang ating approver. So sa makikita niyo po sa screen, meron po tayong 1, 2, and 3. Ibig sabihin po niyan, si number 1, siya po yung unang approver. Ang ikalawa po ay yung second approver. At ang ikatlo
ito po yung final approver. So ngayon po, dadako na po tayo sa paano mag-file ng overtime. So ngayon tuturuan ko po kayo kung paano po gamitin ang overtime application. So kung ikaw po ay pumasok ng lagpas sa 8 oras, kailangan na ikaw po ay mag-apply ng overtime application. So ito po yung mga step-by-step procedure na kailangan po ninyong gawin. Unang step, pindutin ang application. Pangalawa, pindutin ang drop-down na all at hanapin ang overtime. At ang panghuli, pindutin ang new button. So pagka-pindot ng new button, lalabas ang panibagong window kung saan kinakailangan mong lagyan ng mga information ang mga tanong para po sa inyong application. So ang panibagong window kung saan may pamagat na new overtime application, ayan, mga information na dapat pong tandaan sa pagpa-file ng overtime. Una, applicable date or petsa po kung kailan ka nag-overtime. Pangalawa, piliin sa kung anong uri ng overtime application aktual na nagkaroon ng OT sa inyong trabaho. Okay, meron po tayong 4 dito. Ito po ay OT after shift. So yung mga susunod na oras pagkatapos ng 8 oras ng inyong duty o yung excess po na oras from your 8 hours duty is considered as overtime after the shift. Next naman is yung OT during rest day. Ito po yung mga pinasok po or duty ninyo during your rest day duty or cancel day off. Holiday naman po para sa mga oras ng pasok during legal or special holiday. Meron din po tayong OT before shift. Ito po yung mga oras bago magsimula ang inyong 8 hours duty. So ibig sabihin kayo po ay nag-early in bago po ang inyong itinakdang 8 oras. Ang susunod naman na information na kailangan lagyan ay yung time in and time out. Reason kung bakit ka nag-overtime. Remarks, pwede rin pong maglagay or pwede rin pong hindi. So, pwede ka maglagay kung saang department or store ka nag-overtime or nag-duty or pwede rin pong hindi. So, pagkatapos pong sagutan ang inyong mga information na kinakailangan sa overtime application, maaari mo nang pindutin ang submit button. So, same process. Pagkatapos i-click po yung submit button, lalabas po ang save na message. Ibig sabihin, dumirekta na po ito sa inyong assign approver. So para ma-check ninyo kung tama ang mga information na final ninyo at malaman kung sino ang assign approver para sa inyo, i-click lamang po yung transaction number. So pagkatapos po i-click yung transaction number, kung ikaw po yung may kinakailangan na palitan sa inyong overtime application, i-click lamang po direkta at para ma-update, syempre i-click nyo lamang po yung update button. So may lalabas ulit na save sa inyong screen, ibig sabihin, successfully na napalitan na po ang inyong mga detalye sa ating overtime application. So para naman po ma-check kung sino ang assign approver, i-click lamang po yung assign approver. Para ma-check kung approve or pending na po or pending ang ating application na overtime, makikita po ito ulit sa ating status. For the rank naman po, para makita po natin kung sino-sino yung mga approver according sa kanilang ranking, approval. Narito po si yung first approver, second approver, and the third is yung final approver. So same process lang po siya katulad po ng DTR update. So since alam na po natin kung paano mag-file ng DTR update at overtime update, so ngayon po, dadako naman po tayo sa kung paano po mag-file ng rest day application.
So sa rest day application, kung ikaw po ay nag-cancel day off, or ito yung sinasabi ng mga taga-KFC na 7th day or working day off. So kung pumasok ka during that time, kailangan mo mag-apply ng rest day application. So ano-ano po ba yung procedure or step by step para po mag-file or kung paano mag-file ng rest day application? Unang step, pindutin lamang ang application. Ikalawa, hanapin ang drop-down at pindutin ang rest day. Ikatlo, pindutin lamang ang new button. So once na mapindot po natin ang new button, lalabas ang panibagong window kung saan kinakailangan mong sagutan ang mga tanong para sa inyong application na ipafile for rest day application. So ang panibagong window kung saan ito ay may pamagat na new rest day application. Ito po yung mga information na kailangan yung tandaan sa pagpa-file ng rest day application. Una is yung application date or petsa po ng rest day. Ikalawa, piliin ang rest day 1. Pangatlo, i-click lamang po kung anong araw babagsak ang inyong rest day. And also, huwag kakalimutan ang reason bakit po kayo nag-cancel day off. So pagkatapos sagutan yung mga information na kinakailangan sa application, maaari mo lamang pindutin ang submit button. So ganun lang po kasimple kung paano po tayo mag-file ng DTR update, overtime application, and rest day application. So sa mga nagtatanong, bakit po natin kailangan i-apply yung mga application na ito? Una, kasi kung hindi po tayo magpa-file nito, hindi po tayo mababayaran sa angkop na additional payment. Okay? Kung kayo ba ay nag-regular overtime, kung kayo ba ay nag-duty during holiday, and also for the rest day. Kasi iba po yung rate nun compare sa regular day. Kasi kung hindi po tayo magpa-file ng mga application na ito, okay, so hindi po siya makokomputan ng tama. Ibig sabihin, magiging regular day lang po yung araw na pinasok nyo that time or that day. Okay? So recap po muna tayo guys. So ilan po ba ang mga pangunahing aplikasyon or application na kailangan i-file ni member? So mukhang nag-iisip po tayo kung ano po yung mga pangunahin na yon. So eto lamang po. Kung ang inyong sagot ay ang tatlong ito, okay, yung DTR update, overtime application, at RESE application, so kayo po ay tama. Okay, so tapos na po tayo sa ating recap session. Dadako na po tayo sa susunod na topic. So ang susunod na topic po natin is how to view time logs. So ano po ba yung time logs? Okay? So sabi dito, kung ikaw ay regular na gumagamit ng biometric device, maaari mo pong makita ang inyong time logs gamit ang inyong ESS 128 online account. Okay? So ito po yung mga procedure kung paano po natin magagamit si time logs or si DTR viewer. Number 1, i-click lamang po yung announcement. Number 2, i-click lamang si DTR viewer. Pangatlo, i-set ang coverage cut-off date. Next is, i-click po yung not validated. So once na magawa po natin lahat ng mga kinakailangan na pindutin or lagyan ng data, ito po ang lalabas. So makikita mo na ang lahat ng time logs mo based sa cut-off date. So kung ikaw ay may nakitang walang time in or time out, so that's the time na kailangan mo pong mag-file ng application under DTR update para po mabigyan ng adjustment yung inyong time logs or yung inyong araw ng pinasok.
Ayan. So meron po tayong legend kung paano natin ma-identify kung alin po dito ang in at ang out. So yung A stands for time in and yung Z stands for time out. So yan lamang po ang ating kailangan tandaan kapag tayo po ay titingin sa ating DTR viewer. So uulitin natin, si letter A ay si time in and si letter Z ay si time out. Ang susunod naman po na topic is to how to view our payslip. So, ito po ay mabilisan na po nating sasabihin or i-discuss kasi po alam naman na po ng ibang mga member kung paano po gamitin ang how to view our payslip gamit ang ating online account. So, kung ikaw po ay gumagamit regular ng biometric device, or ng ating online account, maaari mo nang makita ang inyong payslip gamit ito. Una is i-click lamang po si Employee Inquiry, hanapin ang payslip button, iset ang coverage, year, month, period, at i-click lamang po yung View button. And lalabas na po ang ating payslip viewer na kung saan makikita po natin ang lahat ng ating payroll breakdown based sa ating cut-off date. Total earnings less total deduction is equivalent to our net income or take-home pay. So kung gusto mo naman po yung naka-printed type, so maaari lamang po tayong gumamit so yung advice lang po natin is gumamit ng laptop or computer. Kasi kung gagamit po tayo ng cellphone, is hindi po ito gagana. Okay? So mas mainam kung kayo po ay gagamit ng laptop or computer. So pindutin nyo lamang po itong print button. So ang lalabas po ito, yung nasa screen natin, which is si payslip printed view. Okay, ito po yung total earnings, total deduction is equivalent to total earnings less deduction is equivalent to net pay or yung take home pay po natin. Meron din po na makikita sa screen, which is yung ating payslip terminology, na kung saan malalaman natin or makikita natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng mga terminologies na makikita po sa ating payslip. Katulad ng ano ba ang RD? Ano ba ang RD8? So laging tandaan na ang OT stands for overtime, RD stands for rest day, SP stands for special holiday, LH stands for legal holiday, and D stands for night differential pay. And yung mga may makita kayong 8, RD8, SP8, LH8, yan po yung mga overtime per rest day, per special holiday, or legal holiday. Baka po kasi malito kayo, mas mainam po na mas educated tayo or alam po natin, well-informed tayo sa ating mga terminologies na mababasa natin sa ating payslip. Next naman is si employee inquiry. So ano po ba yung employee inquiry? So based po dito, ang employee inquiry ay isa sa mga menu ng ating online account kung saan maaari mong ma-view o makita ang inyong mga personal transaction, lakip ang mga individual data or records na meron ka sa kooperatiba. So ang employee inquiry ay binubuo ng mga sumusunod na personal na records or transaction. So i-click nyo lang yung employee inquiry and then automatic lalabas po yung mga information na ito such as basic profile, DTR viewer, payslip, and your personal data na may kita sa pinaka-lower part. So, malapit na po tayo sa end part. Okay? So, yun po yung mga diniscuss natin, no? Kung ano po yung gamit ng ating online account. So, ngayon, let's now proceed for the timekeeping process flow. So, para mas maintindihan po natin kung ano-ano po ba yung mga kailangan mong gawin as member employee, okay? Para magamit po
yung ating biometric device at makasunod po tayo, no, sa ating i-implement na automated timekeeping process. Okay, meron po akong ipapakita na 4 na senaryo wherein ipapaliwanag ko po sa inyo yung step-by-step process kung paano po gagawin. Okay? So, ang scenario number 1 po natin is regular duty. Okay, meron tayong member employee with regular duty pero wala po siyang na-render na overtime. So, ano po ba yung gagawin niya? Unang step. Okay? Ang gagawin niya is magta-time in and time out sa biometric device. Okay, so dapat laging tandaan na kapag magta-tap in, tap out, or magta-time in or magta-time out man tayo, is tama po yung function which is si F1 and si F2. Okay, so kailangan i-check po natin kung magta-time in tayo, kailangan sa biometric device pero po nakalagay na time in or check in. And kung check out naman, yun po yung time out. Okay? So, lagi niyo pong i-check yun para makasigurado po tayo na tama yung ating time logs. So, once na nagawa po natin yung time in and time out, okay? Proceed na po yan for payroll processing. So, para po sa payroll processing, so ipaprocess na po siya ni payroll, etc. So, if in case na ma-reach out po tayo ng ating HR, okay, na if meron kang mislogs. Okay, so kapag na-reach out ka ng inyong HR and na-inform ka na meron kang mislog, kailangan mo mag-file ng DTR update. So ano po bang gagawin mo? Siyempre, gagamit ka ng Employee Self-Service Application. So once na nagawa mo na yon, nag-file ka ng DTR update. Okay, so next po niyan is for client validation and initial approval. So lahat ng mga pinafile po natin ay papasok po yan sa account ni approver na kung saan i-validate, i-check nila yung application na final mo. Once na ma-approve yan, papasok na po yan sa final approver which is yung inyong assigned HR sa co-op. So once na ma-approve po yan ng final approver, okay, pupunta na po yan for payroll processing. So ipapasok or ipaprocess na po siya ng ating payroll. So ganun lang po kasimple yung process flow. Okay, from start to finish, if may problem, ito po yung susundan na procedure. So dadako naman po tayo for the next scenario. Okay, scenario number 2. If si member employee nag-regular duty pero with overtime naman. With regular overtime. So ito po yung step procedure. Unang step, magba-biometric ka, si member employee, gagamit ng device for time in and time out. So lagi kong pinapaalala na paki-check, paki-double check, or triple check yung inyong time in and time out na ginagawa sa biometric device. So dito sabi, if with regular overtime, syempre need mong mag-file ng overtime application gamit ang Employee Self-Service Application which is ito po yung step number 2 natin na kailangan pong gawin ni member. So once na magawa po yan, no? And masabit na yung application, papasok na po yan for step number 3 which is si client, validation, and initial approval. So once na-approve na ni manager, papasok na po yan sa ating final approval which is si co-op. And for the last step is for payroll processing. Okay, so just in case, no, na-reach out po ulit tayo ng HR natin na, uy, meron kang mislog. Okay, so meron pong nakita na hindi na-capture ng device whether it's time in or time out. So ang gagawin mo, if with mislogs, gagamit ka ulit ng Employee Self-Service Application para i-file yung ating mislog. Okay, babalik ka sa step number 2.
And once na ma-file mo na at ma-submit na, kaya papasok yan ulit kay client for approval. Once ma-approve, papasok po kay co-op for final approval. And once na ma-approve, papasok ulit yan or babalik na po yan for payroll processing. Okay? So since kompleto na po yung in and out mo and yung overtime mo na-approve na, so ngayon ipaprocess na po siya ng ating payroll para po makompleto or makompute po ni system yung inyong sasahurin on that day. So malinaw naman po, no? Paalala lang po na isang beses lamang pwede po mag-file kada application date. So kapag na-approve na ang inyong final, hindi na po ulit ito ma-edit o mababago. So laging patatanda or laging niyo pong tandaan yung mga paalalang ito ha. Okay, next scenario, nasa number 3 na po tayo. Okay, scenario number 3, si member employee ay nag-holiday duty regardless kung ito ba ay special or legal holiday. Ano-ano po ba yung procedure na gagawin po ni member? Okay, for step number 1, syempre, gagamit ka ng biometric device para po sa inyong time in and time out. Okay? So sabi dito, if with holiday duty, kailangan mo daw po mag-file ng overtime application. Siyempre, kung di ka magpa-file, hindi mababayaran yung holiday duty mo. So mga considered lang siya as regular day. So since ayaw naman po natin mangyari yon, so ang gagawin ko as member employee, magpa-file ako ng overtime application. So step number 2, syempre gagamit ako ng employee self-service application. So once na na-file ko yung overtime application during my holiday duty, okay? So i-check ko po yon. So guys, meron pong pagkakaiba no sa pagpa-file ng regular overtime. Okay, kasi si regular overtime po, ang oras po ng simula is after the 8-hour duty. Si holiday duty naman po, kapag magpa-file po tayo ng overtime application, kailangan kung ano po yung mismong time in and time out, kung meron ka mang OT o wala, yun po yung ipa-file po natin sa ating overtime application. Yung mismong time in and time out na pinasok natin on that particular day. Kung may overtime ka, isasama mo po yun. Kung wala, okay, in and out po. Lagi po natin tatandaan yun. So once na i-file po ng member yung overtime application during your holiday duty, papasok na po yan for step number 3 for client validation and initial approval ni manager. So once na ma-approve po yan, papasok na po yan for final approval kay co-op. And last, pag na-approve na po ito, papasok na po ito sa ating payroll for processing. So again, kapag heads or na-inform ulit tayo ni HR or na-call out ulit tayo ni HR na, uy, may mislag ka. Wala kang in or meron kang walang out na na-capture sa device. So, babalik ka ulit sa step number 2. So, if with mislag, kailangan mo mag-file ng DTR update. So, same process. Gagamit ka ng online application to file your mislog. Ipapa-approve kay client. Once approved, okay, papasok sa account ni Co-op for a final approval and babalik ulit yan sa payroll for processing. So, ganun lang po ang daloy ng proseso kada file, okay? Or kada scenario. So, lagi niyong tatandaan yan, guys. So, let's now proceed for the paalala. Okay? So, again, isang beses lamang po pwedeng mag-file kada application date. Okay? Kapag in-approve or na-approve na yung final niyo, hindi na po ulit ito ma-edit or mababago.
Okay, so let's now proceed for the last scenario, which is si working day off. Si member employee po ay nag-working day off, nag-7th day or nag-cancel day off. So ito po yung mga procedure na gagawin ni employee. Number 1, same process, biometric time in and time out. Okay? So if working day off duty, dalawa po yung ipa-file natin. Una, si overtime application at yung ikalawa ay si rest day application. Okay? Sa overtime application, kapag nag-working day off ka, same with the holiday scenario, kung ano po yung in and out mo, yun po yung ipa-file po natin. If may overtime ka, isasama nyo po sa in and out duration ng inyong duty on that particular day. Okay? So, lagi tatandaan po natin yan, ha? So, once na mai-file mo na yan sa inyong employee self-service, application, overtime application, and CRSA application, papasok na po yan sa ating client or kay manager for validation and initial approval. Once ma-approve, papasok po yan sa account ni Co-op, HR coordinator. Once ma-approve, papasok na po ulit yan kay payroll for processing. So again, same scenario. If in case na-call out tayo ng HR na, uy, meron kang mislag, wala kang time in or wala kang time out. So syempre, gagamit ka ulit ng employee self-service application para ma-file po yung mislag mo. Same process. So kailangan siyang i-approve ni client. Once ma-approve, i-approve po ito sa account ni ni HR coordinator. And last is, papasok na po siya for payroll processing para po ma-process yung inyong pinasok on that particular day. So, paalala lang po, isang beses lamang pwede mag-file kada application date at kapag na-approve na po ito, ang inyong mga final ay hindi na po ulit or hindi na po ma-edit or mababago pang muli. So, ganun lang mong po kadali, okay, yung ating proseso kung paano gamitin yung ating online account at kung paano po masundan or sumunod sa ating new automated timekeeping process. Okay, ganun lang po kasimple yung mga proseso na kailangan pong sundin. So just in case na meron po tayong mga questions or concern, pwede po nating lapitan ang ating member supervisor sa store or pwede po nating lapitan yung ating HR assigned sa ating store. Okay, so maraming salamat. So I hope na naintindihan nyo po lahat ng mga diniscuss ko po sa inyo na makatutulong po para sa inyong pagsunod sa ating new automated timekeeping process. So ngayon, dadako na po tayo sa ating question and answer segment. So marami pong salamat sa pakikinig.